Maraming babae sa kasaysayan ang kinilala sa kanilang kagandahan, talino at katapangan. Ngunit may isang pangalan na hanggang ngayon ay umaalingaw-ngaw sa kasaysayan ng daigdig. Isang reyna na hindi lang umibig sa mga makapangyarihang lalaki ng Roma, kundi ginamit ang kanyang karisma at katalinuhan upang baguhin ang takbo ng imperyo. Siya ang huling reyna ng sinaunang Ehipto at ito ang kanyang kwento. Si Cleopatra VII ay isinilang noong taong 69 BCE o before the Common Era sa lungsod ng Alexandria, ang sentro ng karunungan at kultura sa Ehipto. Ngunit taliwas sa inaakala ng marami, hindi siya purong Ehipsyanong dugumbughaw. Galing siya sa angkan ng mga Ptolemaic, isang dinastiyang Griego na nagsimula matapos sakupin ni Alexander the Great ang Ehipto. Ang kanyang talino ang tunay niyang yaman. Ayon sa tala, bihasa siya sa iba't ibang wika gaya ng Griego, Ehipsyo, Hebreo at iba pa. Isang patunay ng kanyang kahusayan bilang pinuno. Nang pumanaw ang kanyang ama, si Cleopatra ay pumalit sa trono kasama ang kanyang kapatid na kalaunan kanyang naging asawa. Isang kaugaliang politikal ng kanilang dinastiya upang mapanatili ang kapangyarihan sa loob ng pamilya. Ngunit nauwi ito sa tunggalian. Pinatalsik si Cleopatra sa trono at itinapon palabas ng palasyo. Subalit ang reyna ay hindi sumuko. Gamit ang talino't diskarte, siya'y bumuo ng plano at dito papasok ang isang makapangyarihang pangalan mula sa Roma, si Julius Caesar. Ayon sa alamat, nagtago siya sa loob ng isang carpet at ipinadala bilang regalo kay Caesar. At nang buksan ito, hindi kayamanan, kundi si Cleopatra mismo ang lumitaw. Nabighani si Caesar sa kanyang karisma at katalinuhan ng reyna. Tinulungan niya itong maibalik sa trono ng Ehipto at sa kanilang samahan, isinilang ang isang anak, si Caesarion. Ngunit ang kapalaran ni Caesar ay hindi rin nagtagal. Sa gitna ng pagtatalsik at politika sa Roma, siya'y pinaslang mismo sa Senado. At dito magsisimula ang susunod na yugto ng buhay ni Cleopatra. Si Mark Antony, isa sa pinakamakapangyarihang general ng Roma, ay nagtungo sa Ehipto. Doon niya nakilala si Cleopatra at gaya ni Caesar, siya ay nabighani dito. Naging magkasangga sila, hindi lamang sa pag-ibig, kundi sa politika. Ngunit ang kanilang alyansa ay nagdala ng panganib sa Roma, habang si Octavian, ang umangkin ng pamana ni Caesar, ay naging kaaway nila. Ang mga hukbo ni Octavian at Antony ay nagharap sa Battle of Action. Dito nagwakas ang pag-asa ni Cleopatra at Antony sa tagumpay. Sa halip na magpasakop, pinili nilang wakasan ang sariling buhay. Isang huling akto ng dangal. Ayon sa alamat, si Cleopatra ay namatay sa kagat ng isang ahas. Isang makamandag na ahas. Ngunit may nagsasabing ito ay lason o isang lihim na sandata ng pagkitil sa sarili. Ang kanyang kamatayan ay nagmarka sa katapusan ng Ptolemaic
Dynasty at sa pagsisimula ng bagong yugto sa kasaysayan ng Ehipto. Bilang bahagi ng Imperyong Romano sa ilalim ni Octavian na kalaunay naging si Emperor Augustus. Ngunit hindi natapos ang kwento ni Cleopatra sa kanyang kamatayan. Hanggang ngayon, siya'y kinikilala bilang simbolo ng talino, lakas ng loob at kapangyarihan sa isang panahong ang mundo ay pinamumunuan ng mga lalaki. Isang reyna na hindi nagpasakop sa mga alon ng kasaysayan, kundi naging alon mismo na gumiba sa mga hadlang ng kanyang panahon. Si Cleopatra hindi lamang reyna ng Ehipto, kundi reyna ng kasaysayan. Isang babae na ginamit ang lahat ng kanyang kakayahan upang ipaglaban ang kanyang bayan, ang kanyang pangalan at ang kanyang dignidad. Yun, kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutan na i-like, mag-subscribe at i-share ang video na to para malaman din nila ang storya ni Cleopatra.